Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Ben, taga Carmen, Bohol. Ibabahagi ko lamang po ang kwento patungkol sa nanay at lola ko. Itago na lamang natin sila sa mga pangalang Nanay Ada at Lola Presilda. Ayon sa nanay ko, bakit hindi daw ako magpadala ng kwento? May karanasan naman umano siya. Napatawa ako noon. Kako, anong nakain ng nanay ko? Alam niyo kasi Sir Seth, mula nung nagbakasyon dito sa lugar namin yung pinsan ko, tila ba nawaan na kami ng wisyo niya. Napakahilig na niya sa pakikinig sa katatakutan sa YouTube. Hanggang sa nalaman ko, na kaya pala gustong gusto ni nanay ang makinig, maging ang Lola Preselda ko. E totoong may karanasan talaga sila sa aswang. Ang hindi ko daw alam, itong si Lola, lahi umanong babaylan. Sobrang namangha ako. Para bang nasa ibang mundo na ako noon habang nakikinig sa mga sinasabi nila. Hindi lumad na taga Bohol ang nanay at lola. Taga Negros talaga sila. At ang dahilan kung bakit sila lumikas at nagpakalayo-layo, bunsod sa mga bantang nakaatang sa kanila na konektado sa mga aswang. Sino ba namang mag-aakala? Wala kasi silang bukang bibig mula pa noon patungkol dito. Maging si Tatay Arman na kasalukuyang nasa barko ngayon, wala din itong sinasabi sa akin. Ganito ang karanasan nila. Etong si Lola Presilda, isang biyasa. Galak akong makinig dahil nagkalat ang kwento patungkol sa mga dalubhasa, mga albularyo, babaylanya, bertudes, tibino at marami pa. Bale, maagang nabiyuda si Lola. Pero hindi na nag-asawa ulit. Dahil nga sa takot na baka mamamatay din ang magiging asawa nito. May dahilan daw ang lahat. Kaya iniiwasan niya noon ang magkaroon ng kabiyak. Sapat na yung una. Dahil nagkaroon naman sila ng anak at ito na nga si Nanay Ada. Sa madaling salita, Sir Seth, ang lolo ko, pinatay ng mga aswang. Ito yung mga panahon na sikat pa si Lola Preselda sa kanyang pagiging manggagamot. Hanggang isang araw nun, nagkaroon ng pasyente ang lola na inaaswang umano. Pero ang aswang na ito ay hindi yung tipong marahas. Mali nagkagusto lamang sa pasyente at dumadalaw ito sa gabi. Yun nga lang, pinatulan niya ng lola. Pinatay niya umano yon. Ito yung dahilan kung bakit namatay si lolo. Dagsain ba naman ng mga aswang? Tapos hindi maiwasan na mabigyan talaga ng pagkakataon ng mga ito. Kaya mula noon ay tinapos na ng lola ang lahat. Iniwan niya ang pagiging manggagamot. Pinili niyang mamuhay na lamang ng tahimik kasama si Nanay Ada. Hanggang sa nagkaroon na naman ng kalabang aswang. Pero sa mga puntong ito, nadamay lamang sila lola. Maliit pa daw si nanay noon. Nasa 11 taong kulang. Sa bukiran ng Amlan sila banta nakatira. Kung hindi nyo na itatanong, itong lugar ng Amlan, pugad ng mga aswang. Dati, kahit sino man ang tanungin, basta taga roon may masasabi talaga. Ito lang din ay ayon kay Lola. Wala naman sanang kabangayan sila Lola Presilda sa mga nilalang na ito. Sadyang nagkaroon lamang talaga ng pangyayari noon na muling nag-meet siya kung bakit may mga kalabang aswang na naman. Ang dahilan nito, may mga ilang nagpaplanong tugisin ng mga yon. Ito na mga kaanak ng Lola. Marami kasi talaga silang may mga kaalaman, Sir Seth. Gaya ng sinabi ko, babaylan si Lola at hindi na maipagkakaila dyan
na may mga kasama talaga siya. Hanggang sa nagsimula na noong manugis ng mga aswang ang kaanak ni Lola. Sobrang nabahala sila noon. Gawa ng hindi maiiwasan dyan ang madadamay. Oo, at may kakayanan si Lola na protekta ng pamilya. Pero kapag marami na kasi mga nilalang, ibang usapan na umano yan. Sinabihan ni Lola Presilda ang kanyang mga pinsan na hanggat maaari. Huwag papatay. Total, hanggang sa pagpaparamdam lamang umano ang mga nilalang. Natural lamang umano yon gawa ng sinusumpong ang mga ito. Pero hindi naman nangahamak. May panakanakang mga residente na inaaswang na buntis pero nagagawan naman ng paraan yon. Kumbaga, hanggang pagkaskas lang at hindi talaga nakakapamiktima ito. Dahil nga naroroon naman sila. Pinaliwanag niya na naranasan na nila ang makalaban ng mga kaskas. At ito nga ang naging dahilan sa pagkasawi ni Lolo. Kaya ayaw niyang maulit yon. Dahil hindi lahat ng aswang takot sa mga may karunungan. Minsan ang iba sa kanila, nakakayanang matagalan o malabanan ang kung anong pangontra. Nabanggit na rin ng kaskas. Ito yung katanyagan sa Negros sa tinatawag na gabunan. Maraming uri ng kaskas. May kayang magpalit ng anyo, mula tao, magiging baboy, pusa, ahas at kung ano-ano pa. Ito yung uri ng kaskas na may mga karunungan. So bali ayun na nga. Matapos abisuhan ng Lola Presilda mga kaanak, nakinig naman ang mga ito. Pero ang tanong, susunod ba? Isang gabi noon, iyak ng iyak itong si Nanay Ada. Ang katabi sa pagtulog nito ay ang pinsan niyang babae din. Bali 3 sila sa bahay noon. Malit lang pero polidong pagkakagawa. Semento ang kalahati at ang parting itaas, amakan na. Napapaligiran ng lugar ng mga kawayan at niyog. May mga ilang mga saging at iba't ibang klase ito. Saba, latundan at yung mga malalaking saging na tinatawag na lakatan. Tinanong ng Lola kung bakit umiyak ang nanay. Masakit umano ang kanyang likod noon. Tapos para umanong nilulubag ang kanyang bituka. Dali-dali naman yung pinahiran ni Lola ng lana. Hinilot-hilot. Hanggang sa namalayan ng Lola na ang ginamit niyang lana noon, umiinit umano. Dito na nagduda si Lola Presilda. Dali-dali niyang tinabunan ng kumot si Nanay Ada at ang pinsan nitong si Lorena. Subilip sa bintana si Lola. May nakita siyang anino na mabilis na dumaan. Binati ito ni Lola. Ang sabi ay kung maaari umano, huwag sa kanila. Doon na lang sa ibang baryo. Masyado umanong agresibo at ano ba daw ang kasalanan nila noon. Huwag ang anak ko. Wala akong atraso sa inyo Doon kayo sa ibang lugar. Dagdag pa ng Lola. Siyempre, nandyan na talaga ang kakaibang presensya sa paligid noon. Lalo na nang pagbuksan pa ng tuluyan ni Lola ang bintana. Sumambulag doon ang masangsang na amoy at mabigat na pakiramdam. Hindi naman gaanong mabaho itong kaskas. Maliban na lamang umano sa balbal. Yan parang may katabi kang dumi kapag napadaan yon. Sa kabila ng mga sinabi niyo ng Lola, hindi umano umaalis sa mga nilalang. Naroroon pa rin ang presensya ng mga ito. Para bang wala silang pake. Nagalit si Lola dahil baka nagkaroon na ng malalim na bangayan ng aswang kontra sa kanyang kaanak. At dahil may iisang dugo lamang silang nananalaytay, damay pati si Lola noon. Kung tingin niyo talaga'y kalaban ako, abay paninindigan ko na lang ito. Hindi din naman kayo nakikinig. Ngayon, kapag ako ang lumabas ng bahay, asahan niyo nang may mangyayari sa isa sa inyo. Saan ito?
Walang pagtugo ng mga nilalang. Alam daw ni Lola na mahigit ito sa 2 at alam niya rin kung saan ito nakatoka. Nasa kawayan o manuwang isa. Habang ang iba naman ay nasa maisan lamang nakakagapas doon. Tumamo si Lola. Kinuha niya ang kanyang itak. Kasabay naman noon ay inilabas na ng Lola ang kanyang quinpas. Itim na kahoy ito na inupit. Lakipa ko rin, Sir Seth. Ang tawag ng Lola dito, Trespiko na baliktaran. Agimat daw yun at talagang sobrang bisa rito sa aswang. Labisin naman si Lorena. Ang sabi pa nito ay ano daw ang nangyari. Ang sabat naman ng Lola, bantay naman ng Nanay Alba nun. Iwabas ng bahay si Lona. Tampan-pilman na siya sa sariling baluarte pero kapag lumabas ng bakuran nito, ibang usapan naman na yon. Hinahamon ni Lona Raswala. Binuro pa niya ng itak ang maisan. Sigaw niya, ano daw ang totoong motibo. Huwag na umanong mag-aksaya ng panahon. Naroroon na umano siya at pauunlakan niya ang pagbisita. Kung makikipagpatayon sa kanya, hayaan niyang lumapit ang nilalawa. Paulit-ulit ang pagsisisigaw na yon pero wala naman umanong lumalapit. Batig ni Lola na alam na makaskas na itong peligro kung sakaling kumagat sa kanyang pagramon. Kaya ang ginawa ng Lola Priscilda, pinadayan umano noon ng lupa at nagkiskis sa kanyang itak sa bato. Itong pamamaraang ito mano, mapipilipan ang mga askas na lumapit. Hindi umano nadadaan sa simpleng paghamon. Kaya ang ginawa ni Lola, tinalik niya mga ito. Alam niyo na ilang sadlit lang ay kakagat at mapipilitan lumapit. Ay nga, may nagbaki pa. Iso manong lalaki. Sa mga puntong yon si Nanay Ada at pinsan nitong si Lorena. Nakadunaw na rin sa bintana. Alalam-alala daw ang Nanay Ada doon. Sa mga oras na yon ay wala na din siyang binadaing sa katawan. Iwabas ito pero pinadalipan siya ng Lola Presilver. Huwag na umanong gumawa ng aksyon na magsasanhipo ng pagta-happy ng kanyang atensyon. Pero sadyang matigas ang ulo ni Nanay noon. Kasalukuyang may bitbit na rin siyang itak. Ito namang lalaking papanapit. Nakasiwawat ang mukha niya. Nanrilisik ang mga mata. Tapos ay nawawala daw ito at lumilipat ng pwesto. Mabalahibo manong balikat nito. Nakahubad pang itaas. Patuloy pa rin ito sa pagabante pero habang nangyayari yon, nag-uusal naman si Lola habang hawak-hawak nito ang kanyang trespiko. Hanggang sa bigla na lamang huminto yon. Para bang nagulat at nagtaka. Lumapit naman si Lola dito at sinabing hanggang sa mga puntong yon. Hangal pa rin ang aswang. Tinagaya ni Lola pero hindi nga pinuruhan. Yung papayaw lang sa may bisid banda. Kahit paparo'y nag-aalala pa rin siya noon sa posibleng mangyari sa kasalukuyan. Sinabdiyan niya itong umalis na. Dagdag pa ng Lola Priscilda. Huwag na daw magpakipa ang mga ito. Dahil sa susunod ay papatayin niyo na umano ang mga yon. Walang ano-anong mabilis na tumakbo ang lalaki at kada bitong naglaho. Dahil bilang ibang nasa paligid. Nagtanong pa nga si Nanay Ada noon kung bakit hindi na lamang pinatay. Alam naman daw ng lola ang ugali ng mga aswang. Kung wala ako anak, papatayin ko lang. Nadala na ako, Ada. Siguro naman alam mo ang dahilan. Kinabukasan, pinuntahan ni Lola Priscilda ang kanyang pinsan. Delit ang lola noon at diretsahang sinabi na ano ba daw ang pinaggagawa nila. Pati siya noon ay nadadamay na. Kung tutugisin man ang mga aswang,
Dapat ubusin na lamang lahat sa iisang gabi na. Hindi yung iisa-isayin. Lamay kung makakaya. Wag lang puro yabang umano dahil ang mga taong hindi nakikisali. Dadadamay na. Itong pinsan niya na pangalanan nating Eroy, hindi nakapagsalita. Para bang hindi inaasahan na yun ang pagbungad ng lona. Maya-maya pa, sinabi nitong may nahuli ba kasing aswal at ikinulong ito. Kapag hindi daw tumigil sa pinagdadadawa ang alahi noon, ay papatayo ng wanong aswang na yon. Kumbaga, ginawang hostage. Halal, dalimpik pala kayo ni Yape. Binabanpaan niyo mo aswang dahil lang sa isang biyak. Bakit pingin niyo ba lapapako tama yan? Hindi naman siguro lingid sa kalaman ninyo ang nangyari sa asawa ko. Mabuti sana kung hindi tayo magalap buhay. Mabuti sana kung parapin ang lasa baluarte. O paano yan? Kumakain din tayo up dahil hanggang umalis. Ngayon, para umbagapin tayo lang sa katutak na aswal. May magagawa ba yung karuluwan ninyo? Nasa amin labi ang bihag. O manang, nasa kinadado po. Sinabihan naman namin na pakawalan na lang. Kagabi nga may umaaligid din dito eh. Sabak ni Heroy. Mas lalong nagpanpig ang penga ni Lola. Ito daw kasing si Dado ay masyadong nagmamarunong. Ito pa naman nawano ang uran ng inabisuan. Pero ang nangyari, namhuli pa tanada ng aswala. Walang ano-anong pinumuka agad nila Lola ang bahay nila Dado. Nasa liblib ito banda. Kasama ni noon si Nanay Ada. Itong si Eroy naman ay sumunod din noon kasama naman ng asawa nito at lalaking anak. Haing kay Nanay Ada, hindi pa daw siya nakakita ng aswang sa araw. Ilan na ang mga sandaling maikilat isday po sa oras na makarating sila sa lugar. Kahit na daw noon namatay si Lolo, hindi niya nasirayan ng aswang. Dinadat lamang si Lolo noon sa daan habang papauwi ito. Pero nangyari yon, may araw pa. Daming kaadresibo ang mga aswang sa lugar nila. Yung malapit na daw sila sa bahay ng tiyo niyang si Dado. Marami umanong kaanak ang naroroon. Abala mga ito at sobrang seryoso na mga mukha. Hanggang sa noong bumugad na sila. Nasilayan ni Nanay Adam isang babae na nakatali ang paa at wala ng buhay. May bakas na utama ng itak ito sa may bandang leeg niya. Mura na mura si Lola Priscilda noon. Galit na galit. Mas nadagdagan pa ang galit ng nakita ang aswang na patay na. Napatanong si Lola, bakit umano pinatay? Lerong sumagot noon, siya ang umako na siya ang kumatay gawa ng may simalakay umano aswang sa kanila at kamuntikan umanong madali ang kanyang banawang anak. Dahil sa galit ay pinatay niyo umano aswang na nabiyag miradado noon. Kamuntikan ng matanda ni Lona ng itak itong pumaslaw sa babae. Pamalaran natin itong piko. Kamag-anak lamang nila Lola dito pero medyo manayong kamag-anak na. Wala mo'y biet. Binihag niyo ng isang aswang para bantaan ng iba. May nadawa ba ang pababanta ninyo? Anong nangyayari idawanaw rin sa inyo na katulad ng nangyari sa bahay namin. Tapos na yun dahil nagalit sa pagdalaw ng aswal, pinapay niyo yung bihag. Anong klaseng pag-iisip meron tayo? Pinanalaan niyo na. O sarap kin pagpapatayin. Ano bang sabi ko? Itaboy at wag nang hamakin pa. Ito pala'y wala namang sinasaktang tao. Magsiyanda kayo. Tingnan natin ang tapad niyo. Ikaw, Dado. Ikaw na may pakana nito eh. Kapag may bumalik pa sa amin mamayang gabi, ikaw ang susugurin ko dito. Galit na galit talaga si Lona noon. Pero ni isa sa mga tao doon ay walang nakapanag. Alam din kasi ng mga ito na iba si Lola kumpara sa kanila. Teramihan doon, yung pipong baguan panamang sa karunungan. Yun bang narisubukan ng kakayaman? Lalo may itong si Dado. Umuwi sila noon. Wala daw kibo itong si Lona.
Ipinagdadasal nga ng nanay Ada noon na walang babara dito habang umuuwi si Nader kapag nagtatawan. Baka ito pa mapabuntuan ng galit. Yung unang beses na makita ni nanay na galit si Lona. Binsan ay naiisip ni nanay na bakit hindi na lamang sumugol ang Lona noon. Paano daw nagkaroon ng pasik ko kung wala naman palag silbi? Pero minsan, may isip niyang tama din ito. Hindi din kasi biro ang pinagdaanan din na. Lumakarapin sila sa bahay. Sinabihan siya ni Lola na huwag nang dagada. Huwag na muna itong mag-aral. Hanggat maaari ay tumigil muna sa pag-aaral. Ayaw niya mangyari unit yung dati. Kung ganun pala may, dapat pinapahinga na yung kadabi. Para din naman kasing walang mapagpipilian. Parang damay na kayo sa pangyayari. O alam ko lang na may bihag. Ay nako, itong si Dado. Lorena, narinig mo naman siguro ang mga sinabi ko ano? Maging itaw ay pipigil din sa pag-aaral. Hanggat maaari dito lang muna tayo. Hindi ko alam kung anong mangyari mamaya. Analip, kapag nalaman ng mga aswang na pinatay yung isang tauri nila Papi tayo ba may dito? Sa mga punto yun, bakas na bakas sa kanya ang mapinding pag-aalala. Rapala Sir Seth, ganito ang postura ng lugar. Malayo sa bayan. Malapit main sa Pamplona pero nasa bandang bukid. Alaw dito ang bundok ko sa matatagpuan ng barin sa Sayaw Lake. May mga kapitbahay sila. Ang iba biplay mo lang kaanak lamang din. Pero kanabiyara hindi. At yung mga bahay ng pinsan niyang may mga kaparehang karunungan. Medyo malayo. Balinayan ang pagitan pero malalakad lang naman daw ito. Ang pinakamalapit na bahay noon na makikipa sa tugkaran nila ay ang bahay ng pamilya nila Lorena. Pero wala na doong nakatira. Maayos pa naman noong lugar na iyon. Kung minsan ay doon pumupustit ang dalawang mabibingsan. Lalo na kapag tagaraw gawa nung nasa lirim yun ng mga puno ng mangga. Napala, nangyari yung labikado pala. Buhay pa naman si Lola hanggang sa ngayon kahit matanda na. Mariksi pa rin. Buwat siguro ng kung anong taman meron ng Lola. Mabalik tayo sa kwento. Balungkot si Nanay Ada. Papila rin si Lorena. Ito pa namang si Lorena, isa sa may matataas na marka. Pagtatulayan ay nakahanay siya sa honor nun. Iyak ito ng iyak. Matanda na ng 2 taon itong si Lorena. Si Lola ang gabalaw na rito dahil nga iniwan ng mga magulaw. Pero man pa din ang paman, ano bang magagawa nila kung may bantar? Mahigpit bing ipinagbabawal noon na ipagsabi sa kung anong problema nila. Umaga, sila sinalaw. Bungsod ng silalaw naman ng pakay ng aswang at hindi nakasali ang iba noon. Sa oras kasi na may makalam nito, baka makagawa pa ng katatakutan. Mas lala ang sitwasyon. Wala o nang ibang ginagawa ang Lona Preselda noon kung hindi ang pagpapaning ng mga palon para sa paligid. Bukod sa may bakod talaga na boy na salita ang bahay, binagdagan ng Lola ang pawantra. At ito na nga yung kung anong itinataning noon. Ayon pa dito, papel daw yun na may mga nakasulat na katada. Binalap yun ang tela at binasa ng Lana. Si Nanay at Lorela, lamumuha ito ng mga tinatawag na kamingking. Yung mga sama-sama ng kawain na may mga tinik. Nilalagay nila yun sa paligid-pirang bakuran. Kinahapunan, doon na nagsimulang magpausok si Lola Presilda. Halo-halong daon ang iniladay. Kasama na dyan ang mga daon ng buongon. May isa sa kanilang pampataboy ng aswang. Hinahaluan wano ng lana yon. 3 bahagi ng paligid ang may siga. Sa bulwagan no tugkaran, sa likuran, at doon banda sa kabilang bahay. Sa tirahan nila Lorena, may nakalagay din mga paontar doon. Ito daw kasi sabi ni Lola Presilda, kung sakaling maipit sila ay doon sila tatakbo sa kabilang bahay. Kahit papano ay mas makibay uman niyon.
Hindi na daw sila magpipiwala ng husto sa kung anong poder ang nakapaligid. Dahil barapin din ang punto na makakahanap ng paraan na malandilalaw. Ang importante, na sa loob lamang sila ng bahay. Ay kung sakaling manghamak na palagamala ito, pabor na pabor sa kanila gawa na may malakas na sumpa ang bahay mayon. Maging ang bahay nila Lorena. Alam niyo ba kung anong sumpa ito? Parang enslip na lamang binambakod. Pero mas malakas gawa na nakaselyo itong bahay. Yung mga paggatong ay malaking tulong din daw yon na pinadbabaliktad din na sa abukan nito. Maging ang bingbing na ambakan, nilagyan ng mga kuko na manok. Ang bawat sulok ay may abo at asim. Kasama na rin sa sumpa ang walis tingting na hindi pa nagagamit sa lupa. Kompleto rikad na sumano ang pangontra sa loob. Yan lang ay para sa iilang mga aswal. Pero kapag maramihan na, hindi nagaranpisada yon. Posible kasing may magpapatiwahal o paro para mabutas ang baod. Kumbaga, may magpapakamatay para masiro ang sumpa doon. Abot lamig ang pagdadasal ni nanay na sana ay huwag namang malyari ang kung anong iniisip nila noon. Dagdag pa ng nanay Ada, sana ay matapos na kada dito para hindi na sila mainto sa pag-aaral. Pagsapit ng gabi, nasa loob lamang sila ng bahay. Habang kumakain ng hapunan noon sa lamesa na may maliit na lampara, nakikiramdam daw sila sa paligid. Walang ibang sinisipat si nanay noon kung hindi itong si Lola Presinda. Nakasalukuyan na sa altar at hawak ang rosaryo. Panay ka pa sa kwintas na prespiko. Hanggang sa lumalim na umano ang gabi, wala namang kakaiba. Kalmado lamang din si Lola Presinda. Nakikiramdam din pagkatapos magdasal-salta. Pasilip-silip pa yon sa bintana. Nagmungkahi pa nga na matulog naman o sila nanay Ada noon. Si Lola naman o magbabantay sa kanila. Mga pasado 12:00 noon. Duwating si Eroy. Nagsisisi daw ito sa labas ng bahay. Humihingi ng tulong. Nabulabog daw sila noon at nampabuksan daw ito. Namumutla ang mukha tapos may mga sugat sa katawan. Ang sabi, si Melakay daw sila gado. Nagkataon daw na naroroon sila dahil nga nagtipon para sa paghahanda sa kung anong magiging sagot ng mga aswang. Mahigit 10 nilalang umano ang sumugod. Galit na galit ang mga ito. At ayon pa kay Eroy, ang asawa niya noon ay nasa delikadong kalagayan. Sos Mariosep, kaya pa na walang dumadanaw dito. Sabi ko na aba, ang unang bahay na piniray ng mga aswang ay ang tahanan ng kung saan pinapayong babae. Humayo kayo dyan, Ada, Yorena. Tumayo kayo at magbitbit ng mga itak. Di puntahan natin yon. Ana Eloy, ay bimanyari ng hindi dapat. Ayo kasi, hindi pa kayo magsilikas doon. Imaban ka rin ba? Wala naman nang Sinubukan namin tumakas kaso may iwan ko nakabantay. Bigla na lang nagsidagsaan na para bang agamalahim lugar pa yung ilan doon. Nay, ano ba gagawin natin doon? Baka maano pa tayo doon Gumawa ka tayo ng paraan para mailigtas yung sarili naping pita Tapos ngayon susunungin yung mga aswang. Sabat na lalay. Pero ayon de Lola, imbis na umiwas, harapin na lamang ito. Kahit na wala pa sila umanong apraso. Dahil idavawi talaga sila ng mga yon. Umalis sila noon. Ikaw si Eroy. Bukod sa sugat may bali pang kamay. Kitang-kita ni Nanay Ada ang nakausling buto sa may siko niya. Doon palang berwa, may lalarawan na kung gaano ka nakas sa mga nilalaw. Umiiyak sila nanay noon. Medyo malayo ang lugar. Mga kanahaping oras may gip bago pa sila makarating malapit sa bahay ni Rabado.
Hindi kagad sila lumapit noon. Ito na rin ay abiso ni Lola Presilda na wag muna umanong susugot. Nagtanong si Lola kung nasaan ang asawa ni Iroy. Nasa bahay daw nila. May sumaklolo naman na kapatid niya pero batid talaga ni Iroy na nasa malubhang kalagayan gawa ng bago pa siya umalis, walang malay ang kanyang asawa noon. Maya-maya pa, nakita nila ang anak na lalaki ni Iroy. Atras abante daw ito sa may takahuyan. Yung tipong parang susugod pero nagdadalawang isip. Naririnig nila sa lugar ang mahinang pag-ungol. Hanggang sa lagmungkahi ang lola na wag silang maghihiwalay. Dahan-dahan silang lalapit sa bahay. Wala namang nagsikibo noon. Si nanay, mahimahimatay na sa sobrang takot. Aminado naman siyang maging si Lorena noon ganun din. Nakabuwagag pa umunong buhok ito na para bang tinamaan ng matinding pagkagulat. Nang malapit na sila sa bahay, nakita nila si Tiko. Nakasandal ito sa dingding at ito pala yung umuungol. Baluktot ang paa niya. Maraming sugat. Nagtanong si Lola kung nasaan na sila Dado. Ay naman kay Tiko. Nasa likod umano ng bahay kanina. Nagkahabulan umano sa mga aswang noon. Siya daw noon ay mabuti, nakagapang sa maliit na silong. Yung mga aswang umano na iba, may dalang itak. Sana namatay ka na lang para maging tapos ng lahat. Nabuhay ka pa. Hindi na nakakibo si Tiko. Yumuko na lamang ito na wari ba'y sinampal ng kahihiyan. Naglakad ang lola at nagtungo ito sa likod ng bahay. Sa hindi malamang dahilan, may nakabantay pala doon. Mabuti na lang at mabilis na nakita ito ni Lola. Nasa gilid lamang ito ng bahay. At kitang-kita nila Nanay Ada kung paano mamilipit sa sakit ito habang nakaduro ang kamay ni Lola. Gumulong-gulong yon. Pinagtataga ni Lola hanggang sa nanghina ito. Gumagapang pero pinagtatataga pa rin ni Lola noon hanggang sa hindi na gumalaw. Dahil sa pagkasindak nila nanay, napasigaw ang mga ito. Pinapasok sila ng bahay ni Lola at sinabihang wag na wag umanong lalabas. Pagkapasok naman nila nanay sa bahay, nagkalat umano mga gamit noon. May butas din ang bubungan na para bang dinaanan niya ng aswang. Sumunod naman si Iroy kay Lola. Nakasilip lamang si Nanay Ada sa may bintana. May nakita silang nakahandusay sa lupa. Hindi tao. Nakahubot-hubad daw yon. Hanggang sa may napansin itong si Nanay na paparating. Gumagapang ito na sobrang bilis. Sumigaw si Nanay. Tinawag si Lola. Pero bago pa man makalapit kay Lola ang gumagapang na yon, humarang ang anak na lalaki ni Iroy. Nakikipagbuno doon sa nilalang. Nag-aabog pa nga umano ang lupa noon. Yung tipong sobrang maalikabok. Walang ano-ano namang lumapit doon si Iroy at tinulungan ng kanyang anak. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lamang nawala ang nilalang. Sobrang bilis daw talaga nito. Si Lola, naroroon lamang sa likuran. Nakaangat ang isang kamay. Nakaduro naman ang itak sa may madilim na bahagi. Mga 2 oras din umanong naroroon si Lola sa likod. Kalaunan, itimigil na nito ang pagkumpas ng kamay nang dumating na sila Dado. Kasama nito ang 5 kalalakihan na kaanak lamang din ni Lola. Ang 2 dito'y sugatan, habang si Dado naman ay walang tansya ang katawan. Pinagmumura ni Lola isa-isa yon. Dagdag pa ng Lola Preselda. Napatay ba umano nila ang mga nilalang? Hay naman kay Dado. May 3 silang napatumba. Nailibing na daw nila ito. Tumakas naman ang iba.
Mabuti na lamang umano at napaghandaan nila dahil kung nagkataon, ubos silang lahat. Kung ako sa inyo, yung pagtugis sa mga aswang ay aaraw-arawin ko. Hanggat maaari ngayon na sila ubusin lahat. Hanapin niyo kung saan nakatira. Sinimulan niyo na Hanggat may isang mihinga sa kanila, hindi piyak ang kalagayan ninyo. Nadamay pa ako dito sa kalokohan niyo. Ang yayabang niyo. Hindi porket may karunungan kaya nang gapiin yung mga aswang na yan. Tandaan niyo, kung ilan ang nasawi dyan sa mga yan, yun din ang katumbas ng buhay na kukunin nila sa kalaban. Matapos magsalita ni Lola, nagmungkahi na itong umuwi na sila noon ni Nanay. Kailangan daw nilang makalikas sa lalong madaling panahon. Lalayo sila at hindi na babalik pa. Pagkarating nila sa bahay, giba-giba na umano ang ginawa nilang harangon. Kumbaga, merong dumalaw. Nagkawasig-wasig pa ang lupa na pinaglabyan ng mga pangontra. Isa lang ang ibig sabihin nito. Napakarami talagang sumalakay nun. Malamang, nasa magkakaibang direksyon ng mga ito at hindi lang doon sa bahay nila Dado. Nag-alsabalutan sila, Sir Seth. Walang tulog sila nanay nun. Bagsak ang mga mukha na para bang pinagsakluban ng langit at lupa. Ito na yung mga sandaling lumipat sila sa Bohol, kasama si Lorena. Dito kasi sa Bohol ay nanirahan si Lolo. 3 lupain na tinitira namin, pagmamayari ni Lolo. Wala na silang balita noon sa kung ano ang nangyari sa lugar na pinanggalingan. Pero nakakasigurado si Lola na naging magulo doon. Walang tiyak kung alin sa mga panig ang magagapi. Basta kung wala umanong gagawin sila Dado, mauubos sa mga ito. Hanggang sa lumipas sa mga taon, dito nalaman nila nanay na namatay daw si Dado. Tapos sila Iroy noon, lumikas. Habang ang ilang mga kaanak naman nagpatuloy sa ginagawa. Umabot pa nga sa punto na kamuntikan pang matambangan ng mga rebelde. Napagkamalang mga aswang na gumagala. Mabuti at hindi napaputukan ng mga rebelde yon. Pero ayon sa kabuang impormasyon, dumami umano ng dumami ang sumapi para supuin ng mga aswang. Sumangguni na kasi ang mga kaanak ng lola noon sa mga kilalang dalubhasa. Marami umanong nasawi. Pinalabas lang na nasaksakang iba. Abang yung ilan naman, hindi na natagpuan pa. Kung kaya't nagsilikas daw ang ibang aswang sa malalayong lugar. Pero syempre, hindi pa rin garantisado ang lahat dahil bagamat nagawan ng paraan, posible pa rin gumante ang mga yon. Hindi naman sana nangyari daw yon kung hindi lang sobrang mapusok ang mga kaalak ni Lola. Wala namang ginawang pangi-istorbo yung mga nilalaw. Tapos, yun pa yung ginawa nila. Pero sabi ni Lola, wala na umano siyang paki doon. Ang importante ay ligtas sila at hindi nadamay pa. Wala talagang kasiguraduhan, kahit na may karunungan pang taglay. Lalo na't kapag marami ang aswang. Mga kaskas pa mga ito, diba? Hanggang dito na lamang po ang kwento, Sir Seth. Maraming salamat sa inyo. Nangyari ang kaganapang iyon sa isang liblib na baryo sa lugar ng Nueva Ecija, o saan napadpad ang pamilya ni Papa kasama ang kanyang pinsan si Gester. Nagawi sila doon dawa ng ang isa sa kanilang kaanak ang nag-alok sa kanyang amang doon na lamang manirahan. May inaalok umano itong trabaho at tang matagalang trabaho yon. Pero sa inalok pa yun ay hindi na anat at tubili pang paunakan ng kanyang ama ang trabaho, sinasabi ng kaanak nila. Nga pala, konting paliwanag ko lamang po mga kaliliwa. Bata pa lang nung ay sa bahay na ng aking ama naninira ng kanyang pinsan sa Dexter. Kaya naman din na namang sila kalapit sa isa't isa.
Kahit noong bata pa ay halos hindi no umano sila mapaghiwalay. Ayon pa kay Papa, sa kanilang dalawang magpinsan ay masasabi niyang pagilid siya kung pagbabasya ng itsura nilang dalawa. Pinamang na namang umano na yun ang paligo sa Lester kesa sa kanya. Isipin niya na lang, lalaking lalaki ang pinsan ni Papa pero may tablay itong mahabang pilik mata. Maputi, matarangos ang ilong at matangkad kaya naman kahit bago sa tadamang sila sa baryo, ay marami na ang mga kadalabahan na tandara pa rito. Ang tawag niya sa kanyang pinsan o ng iilan sa mga tadabaryo ay Tisoy. Hawig raw kasi nito. Si Ian binirasyon noong kabataan pa raw. Sana all. Gwapo rin naman na siya. Kaya lalang ay mas naninibabaw talaga ang kawapuhan ni Lester kesa sa kanya. Namawa panahon yun ay nagtaroon sila ng malapit na kaibigan na isang dalagang nagnalalang Rena. Itong si Rena Sir Steph ay may pinsam ring bagong salta ng binsabari nila. Laitago na namang ninyo sa paladara, Clarissa. Ayon sa aking ama, lemparan kong magparamdam si Clarissa ng nararamdam na ito sa kanyang pinsan. Ulang na nga lang ay eko na humanligaw kay Lester noon. Parang din pa rin umano kung makadikit si Clarissa kay Lester. Kaya minsan ay naaasar na ang aking ama't si Lester sa dalaga. Dahil grabe kong makadikit ito, lalo na sa harapan ng maraming tao. Hindi malamang nila ipinapalata sapagkat ayaw rin nilang maging kabastos-bastos at ayaw ni Lester na mapahiya sa maraming tao si Clarissa. Samantalang si Rena naman ay masasabi ng aking amang mahinid, tahinik lang at pino kong kumilos. Yan bang tipong probinsya ng dalaga o mano kung piping naman daladong si Rena. Simple lamang rin kung manoot at minsan pa nga ay boyish pa ito kung manamit. Ang pinsan naman ito sa Clarissa ay kabaliktaran ang pag-uugali at pananamit nun. Sa kabahila ng halos lumuwa ng dito panagi dahil sa hapit na hapit ang suot nitong damit at palagi pa itong nakamaikling short. Na halos makita na ang kasingit-singitan at buong karariwan nito. Dinsan pa nilang pinagsabihan si Clarissa na malbis na naayon dala sa probinsya sila at wala sa Manila. Kaya dapat magsuot naman ito ng formal para hindi mabastos ng ibang kalalakihan. Isa pa, si Clarissa namang ang gaman lagi ng usapan. Pinagsabihan nila ang dalaga nung minsang kumanta ito sa bahay ng pinsan si Rena at nagkataong naroroon ng aking ama't si Lester. Ninipinipi lamang si Clarissa kapag pinagsasabihan nila ito. At para bang baliwala lamang ito kung nababastos na o ginawa ng pulutan sa umpukan ng mga chismosang kapitbahay. Isang hapon, kakauwi lamang din ang magpinsan galing sa trabaho. Nung madatman nila sa labas ng bahay ang mga magpinsang sina Clarissa Prena. Malayo-layo pa lamang sila ay malapad ng pagkakanisi ni Clarissa na nakapingin sa kanilang dalawa. Nako, nandiyan na naman yung maniligo kung insan. Mukhang may dala na naman yata ang pagkain. Ba't kasi ayaw mo na sagutin para hindi na yung magpabarik-barik pa sa bahay natin? Nakakaano pagmasdan eh. Dahil pa yung hostess kung magsuot ng damit. Pabirong wika ng aking ama habang naglalakad sa napaparapit sa bahay. Pabiro naman siyang binatukan ni Lester at na wika ng sirahulong at talaga yung saro. Hindi ko man niligang yung babae niyan. Hindi siya yung tipo kong babae. Napabungis-ngis na lamang sila magpinsan matapos palihin na pag-usapan si Clarissa. Inibalang nila ang usapan nung tuluyan na silang makalapit sa bakuran. Halos hindi magkamayaw sa pagkakanipi si Clarissa. Nang iabot nito ang galadalang kakanin kay Lester noon. Ipinagmanaki pa ni Clarissa na si lola niya yung nabluto umano ng kakanin na ito. Maraming salamat, Pito. May kabana ka pa, nakakaya sa noon mo. Napaniting inabot ni Lester ang kapaning binigay ng barada sa kalya.
Ano ka ba naman, Lester? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo huwag kang mahiya sa akin. Alam mo naman lahat gagawin ko, mapansin mo lang ako, di ba? Napanirima lamang umanawan ng bibig si Papa. Matapos sabihin yun ng dalaga sa kanyang pinsan. Dahil kahit kailan talaga ay hindi marunong mahiya si Clarissa. Bigyan niya naman sana umano ng konting kaiyan ng sarili niya. Napakamot na lamang ng ulo si Lester at masayang binati si Rena. Sinabihan niya itong pumasok na muna sa loob ng bahay at mag-aanda siya ng merienda. Tatandi na sana si Rena pero nakita ni Papa na mabilis nang hinawakan ni Clarissa ang kamay ng dalaga at nagpatiunang hinatak papasok sa loob ng bahay nun. Napapaliping napapailing na lamang ang aking ama habang sinusundan ng tingin ng dalawang dalagang nabilakad na papasok sa loob ng bahay. May, nandito rin po pala kayo. Bakit hindi naman nang pinatuloy si Rena? Tanong niya nang madapla niya sa kusina ang kanyang inang nagluluto ng hapunan. Sinabihan ko na silang pumasok kanina kaya nang yang si Clarissa. Ang gusto niya hihintay na lamang raw nila kayo sa labas ng bahay. Seryosong sagot naman ng kanyang ina nang hindi man lamang siya nito tinitingnan. Alam mo, hindi ko gusto yung karakas ng babaeng yun. Ano ba yan siya? Nililigawan ba yan ni Lester? Kung makabikit sa pinsan mo, bait pa yung tinta. Tingnan mo yung suot yan, suot mo yan ng mapinong babae. Maring wika ng kanyang ina. Agad naman yung sinaway at pinagsabihan ng kanyang inang huwag mainay at huwag lakasan ng boses nito. Dahil baka marimilito ng mga bisita nila at nakakahiya nun. Hayaan niyo na po siya na eh. Baka nasanay lang talaga siyang tadinin ko suotan niya. Abay, pagsabihan mo yung pinsa mo mag-inat-inat sa babaeng yan. Naharamdaman ko may kakaibaw pinaplano yan eh. Sa kinikilos pa lang yan, baka magulat na lang tayo isang araw. Napikot na yung pinsan mo. Mukhang gagawin yung lahat eh. Nakuha lamang yung si Lester. Sad na kanyang ina. Ay nako, tayo talaga may. Siguro naburiyan na naman kayo dito sa bahay kaya kung aminit mo pasok sa isipan niya. Hinirapan siya ng kanyang ina at sinabihang kailanman ay hindi ito nagkakamali ng kotoba. Kaya't mag-inat-inat ko muna silang dalawa ng kanyang pinsan. Napabugan na lamang ng hinina si Papa at hindi na siya muling nagsalita pa. Kinagabihan na. Habang nag-uusap sila magpinsan sa labas ng bahay at nagpapahangin. Nakaramdam ng kakaibang kilabot ang aking ama. Pakiramdam niya ay parang kanina pa may nagmamasid sa kanilang dalawa mula sa kusan nun. Insan, may napapansin ka bang kakaiba sa paligid? Tanong niya kay Lester. Saglit na tumahimik ang kanyang pinsan at luminari na nun. Pagdapapos ay nagwikang, wala naman ka itong napapansin kakaiba. Sabay nagtanong ito kung ano ang napapansin ng aking ama nun. Ano kasi? Parang tayo na pa may nagmamasid sa akin. Hindi ko alam kung saan. Baka buli-buli mo lang yan, insan. Mas mabuti pang pumasok na lamang tayo sa loob ng bahay para makapagpahiya na. Pagod ka lang ay ako ano na lang napapansin mo. Aya sa kanya ni Lester at natatawa pa ito ng bagya dan sa reaksyon ng aking ama. Habang nagpapalinga-lingat para bang may hinahanap. Sumunod na nga itong maglakad kay Lester papasok sa loob ng bahay. Nung nasa pintuan na sila ay sandali pa siyang lumingon at sinubukang hagilapin kung sino ang nagmamasid sa kanila. Ilang segundo na ang lumipas ay wala pa rin siyang nakitang tao nun. Kaya naman isinara niya na ang pintuan. Pero noong hihiga na sana ang aking ama, sablit siyang napahinto nang makarinig siya ng malakas na lagabog sa bakuran ng bahay nila. Ano yun, insan? Si Lester naman ang tanong sa kanya. Sabay na pabalikwas ng bangon. Hindi ko alam.
Sandali lang at sisilipin ko lang sa labas kung anong malakas na dabog na yan. Saktong paglabas niya ng kwarto ay nakita niya ang kanyang amang kakalabas lamang rin ng silid dito. Kasama ang kanyang ina. Tinanong siya nito kung saan siya pupunta. Sinagot niya naman itong lalabas lamang siya sandali ng bahay para tingnan kung ano yung malakas na lumagabog. Pakiramdam niya kasi ay parang taong nalaglag mula sa puno. Wala yun. Baka bunga ng niyog lamang yung lalaglag. Sige na, magpahinga ka na at may pasok pa tayo bukas. Utos nito sa kanya. Bumalik na lamang noon si tatay sa loob ng kwarto. Nagtanong naman ang pinsan nito nang makita niya nitong pumasok sa loob ng kanilang silid. Oh, bakit bumalik ka kaagad? Nakita mo ba kung anong nalabdag sa labas? Hindi eh. Hinanang ako ni tatay. Huwag na raw akong lumabas ng bahay para tingnan kung ano yung ingay na narinig natin. Baka bunga lang raw ng iyog yon. Nalagdag mula sa puno. Tumango na lamang ang aking ama bago umayos ng higa. Nang nakahiga na ito ay nagkwentuhan muna silang magpinsan habang nagpapaantok. Hindi pa kasi sila dinadalaw ng antok ng mga oras na yon kung kaya't napag-usapan nga nila ang tungkol sa dalagang Clarissa. Sinabi ng aking ama sa kanyang pinsan ang babala ng kanyang ina. Sinabi niyang pinapaiwas na sila nito sa dalaga dahil baka mamaya ay may hindi magandang mangyari noon. Para kasi umano ang lakas ng tama ng babaeng yun kay pinsan nitong si Lexter. Baka mamaya umano niya ay bigla na lamang pikutin ito ni Clarissa. Huwag ayumahin. Lalo't bagong salta pa naman sila tatay noong mga panahon na yun doon sa lugar. Kaya hanggat maaari ay iwasan na raw nila ito. Alam mo insan, kung talagang wala kang gusto sa babaeng yon, mas mabuti pang diretsahin mo na lamang si Clarissa. Sabihin mo sa kanya yung totoong nararamdaman mo. Para naman hindi na umasa yung babaeng yan. Dagdag niya pang wika. Sasagot na sana si Lester sa sinabi ng aking ama nang walang ano-ano. Ay nakarinig na naman sila ng ingay sa labas ng bahay. Ngunit sa pagkakataong yun ay huni na ng isang ibong hindi pang karaniwan. Nakakapanghilakbot pakinggan umano. Nagtaasan na mga balahibo sa batok ni tatay. At sandali siyang binalot ng takot. Wakwak! Halos sabay pa silang dalawa ng pinsan niyang nagmamadaling lumabas ng silid. Pagkalabas nila ay nakita niyang nakasilip na sa siwang ng bintana ang kanyang ama. May hawak-hawak na itong matalas na itak. Hindi pa man siya nakapagsalita ay sinenyasan siya ng kanyang inang huwag maingay nun. Sabay itinuro ang labas ng bahay nila. Dahan-dahan namang lumapit si Papa sa katabing bintala. Bahagya itong binuksan ng sadanon. Ay makasilip din siya. Sa pagsilip niya, Sir Seth, ay sunod-sunod na napalunok ng laway ang aking ama. Sa kadahilanang may nakita siyang taong may mahahabang buhok na namumuhaghag at nanlilimahid sa langis ang buong katawan. Mabilisang tumakbo papunta sa madilim na parte. Hindi niya alam kung isa ba yung babae o lalaki. Nakatalikod na kasi nung nakasilip siya. Kaya hindi niya nakita pang itsura nito. Pero magkagayon man, isa lamang ang masasabi ng aking ama mga kagiliw. Hindi yon pangkaraniwang tao. Dahil sa para ba yung may sa aso kung kumaripas ng takbo. At sa ilang segundo lamang ay nawala na kaagad sa kanilang paningin ang nilalang na kumakaripas doon. Tay, ano yun? Hintakutang tanong niya sa kanyang ama matapos makita ang nilalang. Pinanong niya rin ito kung nakita ba niyang itsura. Hindi ko nakita yung itsura anak eh. Pero malakas yung kutob ko, aswang yan. Kaya hindi kita pinalabas kanina dahil malakas ang kutob kong hindi basta-bastang kung ano lang yung nalaglag mula sa puno.
Alam mo namang nakaraang araw lang natin kinuha yung mga bunga ng niyog sa puno, di ba? Kaya napaka-imposibleng bunga ng niyog yung nalaglag na yan. Nagsustyo naman si Lester na labasin nila at hanapin ang nilalang. Nang sa ganon ay mabigyan ng leksyon at balaan yung hindi sila basta-basta matatakot. Wala tayong laban sa aswang leon. Kita mo namang malaki ang buwan ngayong gabi. At kapag gano'n ay napakalakas ng mga ganyan. Kaya kahit anong gawin natin, wala tayong laban. Maliban na lamang siguro kung may alam tayo mga orasyon at pangontra sa mga aswang, gaya ng mga albularyo at manggagamot. Wika naman ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang pinalipas nila bago bumalik sa kanya-kanyang silid. Dahil baka mamaya ay biglang bumalik ang nilalang. Nagkape na lamang sila para malibang at hindi antukin. Pero lumipas ang gabing yung wala na silang naramdamang kababalaghan pa. Kinabukasan ay nagtanong ang kanyang mga magulang sa mga kalapit-bahay kung ano ang epektibong pangontra sa mga aswang na pwedeng isabit sa pintuan at bintana. Sinabi ng isa sa mga kapitbahay na magsabit ng makabuhay sa may pintuan. Nang sa ganon ay hindi makapasok ang kung sino mang may hindi magandang binabalak. Pwede rin magsaboy ng asin sa labas ng bahay kapag may kakaibang nararamdaman para maitaboy kung may nilalang man ang nagbabalak ng masama nun. Lahat ng mga pinayo ng kalapit-bahay ay sinunod ng mga magulang niya. Nagsabit sila ng pangontra sa aswang. Nagpausok na rin sila ng goma tuwing magtatakip silim na. Ayon pa sa aking ama mga kagidewa, ng mga panahon yon, nagtataka sila dahil wala namang may sakit sa bahay nila o kaya'y buntis. Wala ding sanggol sa loob ng kanilang bahay. Kaya bakit sila inaaswang? Ang pagtatakang yon ay nawaglit rin sa kanilang isipan. Dahil lumipas ang ilang araw ay hindi na rin bumalik ang nilalang na yon. Kaya naisip nila na baka napadaan lamang ito at hindi talaga sila ang punterya. Hanggang sa isang araw, tinapat na ni Lester ang dalagang si Clarissa. Sinabihan niya itong wag nang mag-aksaya pa ng panahong magpapansin sa kanya. Dahil kahit kailan ay hindi magiging sila dahil hindi niya ito gusto. Nasa labas ng bahay ang dalawa at nabuusap. Samantalang ang aking ama at si Rena naman ay nasa may barkonahe lang. Hinayaan muna nila yung dalawang magkasarilinan man. Matapos magtapat ni Lester ng totoong nararamdaman nito sa dalaga, napansin ng aking amang biglang lang iba ang timpla ng mukha ni Clarissa. Sumimangot ito at tila ba hindi nito matanggap ang mga sinasabi ng pinsan niya. Nakailang beses niya pang nakitang parang bumubulong-bulong sa hangin ng dalaga at napabunga ng hininga sa harapan ni Lester. Pasensya ka na talaga, Clarissa. Ayokong saktan yung damdamin mo. Kaya lang, kahit anong gawin ko ay wala talaga akong nararamdamang pagtingin sa'yo eh. Isa pa, may iba akong gusto. Hindi ikaw yon. Kaya sana sa iba mo nalang ibalin yung nararamdaman mo para sa akin. Maluma na itong sinabi ni Lester sa dalaga bago ito tumingin kay Rena. Pagkatapos marinig yon ay bigla na lamang umalis ang dalaga nang hindi nagpapaalam. Napatanong naman si Rena kung anong nangyari kay Clarissa. Siyempre wala namang kaming masagot nun. Kaya sinabi naming mas mabuti na lamang nasundan niya ito. At baka mamaya maisipan pa noong magpatiwakal. Dali-dali namang nagpaalam si Rena at mabilis na humabol sa pinsan nitong nagmamadali ng maglakad papalayo. Grabe naman. Ang sama naman ng ugali ng babaeng yan, insan. Wika niya kay Lester. Pabuti na lang talaga at ipinagtapat mo na kay Clarissa yung totoo nararamdaman mo. At least, diba, isang sakitan na lang yan. Wala ka nang magiging problema at wala nang lintang didikit-dikit pa sa'yo. Huwag mo nang isipin pa yung babaeng yon.
Kasalanan niya naman kung bakit nasasaktan siya sa mga sinabi mo eh. Matagal mo nang pinaparamdam sa kanyang hindi mo siya gusto pero palagi niya nalang ipilagsiksikan ng sarili niya sa'yo eh. Nababanaag niya sa mga mata ng pinsan niyang tila ba nakokonsensya siya sa mga binitawang salita doon sa dalaga. Ang buong akala ng aking ama at ng pinsan niya ay hindi na magpapakita pa sa kanila si Clarissa. Dahil ilang araw na ang lumipas ay hindi nila ito nakikita at hindi na rin pumupunta sa bahay nila ang dalaga. Pero isang hapon, habang nagkakape sa labas ng bahay umano si Lester, ay biglang sumulpot sa harapan niya si Clarissa. Sandali siyang napapitlag at nagulat sa biglaang pagsulpot ng dalaga. Nakita niyang may bitbit na kakaninang dalaga at nakangiting inabot ito sa kanya. Pasensya ka na pala sa inasta ko nakaraan, Lester. Nakakaya yung ginawa kong bigla-bigla na lang ako umalis ng walang paalam. Alam mo kasi, hindi ko lang talaga kasi mapigilang masaktan sa sinabi mo sa akin. Malumanay na wika ng dalaga kay Lester. Nakangiti namang kinuha yun ni Lester ang kakanin at nagpasalamat ito. Wala yun. Ako ngayon dapat humingi ng pasensya sa'yo eh. Dahil nakapagbitaw ako ng hindi maganda. Pasensya ka na. Nakangiting nagwika si Clarissa na wala na umano yun. Kalimutan na lamang ang lahat para wala nang samaan ng loob. Pinapanik niya sa loob ng bahay si Clarissa para sana ay ipaghanda niya ito ng merienda pero sunod-sunod na kumanggi ang dalaga at nagmamadali nang umalis. Ayon kasi sa dalaga ay idinaan lamang niya ang kakanin dahil may pupuntahan pa siya sa Karatig Purok. Noong makaalis na ang dalaga, ay tiningnan ni Lester ang kakaning binigay ni Clarissa. Nung makita niya yon ay bigla siyang nakaramdam ng gutom. Lalo na noong malanggap niyang pagkain. Nagmamadali na siyang pumasok sa loob ng bahay at agad nang kinain ang bigay na pagkain ni Clarissa. Hanggang sa hindi niya namalaya na naubos niya na pala ang laman ng kakanin na yon. Sunod-sunod ba naman ang pagsubong ginawa niya kaya noong dumating na ang aking ama, ubos na ang pagkain. Nako, pasensya ka na insan. Hindi na kita natirahan ng pagkain bigay ni Clarissa. Ang sarap kasi, kaya hindi ko na malaya na naubos ko na pala. Ayos lang yan insan. Busog pa naman ako eh. Nagmerienda ako kanina sa trabaho. Magkakape na lang ako. Tugon niya kay Lester. Nagpresenta naman ng kanyang pinsang ito na ang pagtimpla na lamang niya ng kape. Wala kasi itong pasok sa trabaho kaya nasa bahay lamang si Lester ng araw na yon. Nang matapos ng magtimpla ng kape ni Lester ay inilapag na nito sa mesa ang isang tasang kape at tinawag ang aking ama. Lumipas sa mga araw. Napapansin ni Papa na palagi nang nagkakasakit ang kanyang pinsan. Pabalik-balik ang lagnat nito. At napapansin niya ring may mga pantal at maliliit na butlig ang tumutubo sa balat niya. Para bang nahiga dito nakakain ng hindi maganda. Kaya nagka-allergy. Pero sa pagdaan ng ilang araw ay hindi pa rin nawawala ang pantal at butlig nito sa balat. Kaya nag-aalala na siya sa kalagayan ni Lester. Insan, kamusta yung pakiramdam mo? Pag-aalalang tanong niya matapos itong bigyan ng hagamot na nireseta ng doktor noon. Sunod-sunod na umiling si Lester at sinabi sa aking amang hindi pa rin maayos ang kanyang pakiramdam. Pakiwari niya. Habang dumadaan ng mga araw ay palaki ng palaki ang kanyang tiyan. Naaakalain mong namamalas noon. Nakakaramdam na rin siya ng palagiang gutom. At halos maya-maya ay kumakain ito. Pero dumadaan ang mga araw kahit na lagi siyang kumakain, ay mas lalo siyang pumayat ng pumayat noon. Hanggang sa natutuyot na ang buong katawan niya. Sabayan pa ang mga pisngi niyang naging humpak na. Mukha na siyang bangkay. Yung dating gwapo niyang mukha, sa isang idlap lang ay nawala na.
Hindi na rin siya makatayo dahil napakalaki na ng kanyang tiyan. Ang sabi pa ng aking ama ay mapagkakamalan mong 8 buwang buntis ang kanyang pinsan noon. Tuwing sumasapit ang 6:00 ng gabi ay dumadagwingoy na ito ng iyak na para bang labis-labis na nasasaktan. Ang mga pantal at maliliit na butlig na tumubo sa balat ng pinsan niya ay naging galis at kumalat na sa buong katawan niya. Awang-awa na ang aking ama pero wala siyang magawa dahil dinala na nila sa papublikong pagamutan ng kanyang pinsan pero walang finding sa mga doktor na sumuri dito kung bakit dinapuan ito ng kakaibang sakit. Pinatingnan na nila sa mga manggagamot at tambalan ng pinsan niya pero lahat ng yon ay umatras dahil hindi umano nila mahanap o makita't maramdaman man lamang kung anong klaseng nilalang ang nagbigay ng sakit sa kanya. Kung ano-ano na lamang ang mga haka-hakang pinagsasabi ng mga manggagamot at tambalang nalapitan nila. Marami na ang mga ginagawang ritual. Nag-alay ng manok na purong itim sa engkanto. Dahil na-engkanto manong pinsan ko at yun ang nagbibigay ng sakit sa kanya. Nagpadugo na rin ng baboy ramo pero wala pa rin nangyayari. Ang si Stepanian ay parang mas lalo lamang lumalala ang kalagayan niya hanggang sa lahat ng nilapitan nila. Sumuko na. Gawa nang sa kahit anong gawin nilang pagre-ritual. Pag-aalay sa mga nilalang na sumalbaik sa pinsan ni Papa. Wala pa rin. Hindi pa rin gumagaling ang pinsan niya. Pero kahit gano'n na ang sitwasyon nila mga kagiliw, na halos sumuko na ang pinsan ni Papa dahil sa kalnus-lunos na nangyari dito, ay hindi pa rin pinanghinaan ng loob ang aking ama't ang kanyang pamilya. Naghanap pa rin sila ng manggagamot. Wala silang pakialam kung saan man sila makarating. Basta't ang importante ay makahanap sila at mapagaling ang pinsan ni Papa. Hanggang sa isang araw, kumatok sa bahay nila ang kapitbahay nilang si Mang Ramon. May kasama itong matandang parang uugod-ugod na dahil sa kuba na ito kung maglakad at may saklay-saklay pa itong bitbit. Ipinakilala ni Mang Ramon sa kanila ang matanda. Sinabi nitong isa umanong batikang albularyo si Manong Osting. Nagmula pa sa Leyte. Kaibigan ng apo ni Manong Osting na naninirahan sa Karatig Baryo ang anak ni Mang Ramon. At naikwento nga kina Manong Osting ang tungkol sa nangyari sa pinsan ni Papa. Nung minsang dumalaw ang anak ni Mang Ramon sa apo ni Manong Ostingon. Wala nang patumpik-tumpik pa at agaran nang inumpisahan ng matandang albularyo ang panggagamot. Unang ginawa ng albularyo ay kinapakapa niya muna ang tiyan ni Lester. Tapos ay tinawas niya ito sa pamamagitan ng puting tandilang. Ipinatak sa tubig habang nag-uusal ng mga orasyon. Matapos gawin yon ay lumabas sa pagtatawas nitong may babaeng nagkakagusto kay Lester nang gigigil yung makuha ang binata o kung hindi man ay mapatay ito. Muli na namang nagpakawala ng orasyon ng matandang albularyo. Pero ilang minuto na siyang nagpabalik-balik sa pag-uusal ay nahirapan siyang alamin kung sino ang sumalbahe sa pinsan ni Papa. Napakalakas namang kukulam na ito. Kinulam ka sa pamamagitan ng gulong sa hanin. Iilang mangkukulam lamang ang may daritong kakayahan. Sambit ng matanda. Napapailing na lamang. Dahil yun palang ang unang beses na nakaengkwentro siya ng ganung uri ng mangkukulam na may lahi pa umanong aswang. Napakadaling magtago ng aswang na yon dahil hindi niya yun makita at nahuli kagad. Napakadulas. Mabaling gumamit ng mga taktika. Dahil sa hindi mahuli-huli ng albularyo ang aswang ay naisip niyon hindi magiging madali ang kakaharapin ng laban. Ang ginawa niya ay binigyan niya muna ng dasal at pangontra sa katawan si Lester. May ipinainom rin siya sa binatang
tubig na hinaluan ng isang patak ng lanis at may kasamang orasyon. Sa tuwing iniinom ni Lester ang tubig na binibigay ng albularyo, ay nakita ng aking amang namimiripit sa sakit ng pinsan niya. Halos maglupa sa ila ito dahil sa sobrang sakit na hindi makatao o mano. Ayon pa sa pagsasalaysay ng kanyang pinsan, sa tuwing iniinom niya ang tubig na bigay ng albularyo, ay may nararamdaman siyang gumagalaw sa loob ng kanyang tiyan. At nararamdaman niyang parang pinagbubutas ang kanyang lamang loob. Sa tuwing dumadampi ang iniinom niyang tubig na may orasyon sa loob ng kanyang sistema. Nakita ni Papa na may inipipling kulay itim na kahoy sa hingliliit ng paa ni Lester ang albularyo. Sinlaki lamang niya ng piso. Sa bawat pagbitaw ng orasyon ng albularyo ay napapapiklag ang pinsan ni Papa. At sa paos na boses ay nagmamakaawa na itong ipigil ang ginagawang panggadamot dahil hindi na umano ito makakayanan pa. Tiisin mo lang ginagawa kong panggagamot sa iyo. Dahil sobrang sakit. Dahil sa ting nararamdaman mong tila ba napapasok ka. Ibig sabihin lamang niya na nasusunog ang tao kumulam sa iyo. Huwi ka ng albularyo. Ayoko na po. Itigil din na. Sobrang mainit at mahapdi na. Ialis niyo sa akin yan. Hindi pinakinggan ng albularyo ang pagmamakaawa ng pinsan ni Papa. Salip ay mas diniinan pa rito ang ginagawang pag-ipip ng kulay na kahoy na ayon pa sa albularyo ay isang uri ng bignom. Halos mabini na sila sa loob ng bahay dahil sa sobrang lakas ng pagsusumidaw ni Lester. Gustong-gusto ng tulungan ni Papa ang pinsan niya at gusto niyang patigilin ang albularyo sa ginagawa dahil baka mamaya, imbis na padalin yun ang kanyang pinsan, ay baka mapabilis lamang ang pagsundo dito ni kamatayan. Pinitigilan siya ng kanyang ina at sinabihang huwag manialam. Hayaan ang albularyo sa ginagawa nito dahil nasa kalagitnaan na ito ng panggagamot. Napabuga ng hininga ang aking ama at tiniis na lamang ang salive. Pilit na kinukumbinsing hindi dapat kaawaan ng kanyang pinsan dahil para rito lamang din ang ginagawa ng albularyo mayon. Hanggang sa maya-maya pa, ay nakita na lamang ni Papa na biglang pumulwak sa bibig ng pinsan niya ang napakaraming tubig na animoy, gripong hinaya ang buksan. Ilang segundo lamang ang lumipas. Nanlaki at nanilabot ang aking ama dahil sa kahindik-hindik na nasaksiyan niya. Sa kadahilan ng kasabay ng pagbulwak ng suka ni Lester nun, ay may maliit na mga insekto na sunod-sunod na nagbagsakan sa sahig. Noon hilakbot ang aking ama sa mga nakita niya at halos hindi niya maalis-alis ang pamingin sa mga insektong na mihinang nagpupulasang gumapang. Kagad na nagpausok ang albularyo. Itinapat sa pwesto kung saan nakapwesto ang kanyang pinsan. Noong kumalap na ang usok ay nakita ni Papa na unti-unting namamatay ang mga nakakadiring insektong na parang malalin ang lupa. Sa paglipas ng napakahabang gamutan, ay natapos ning alisin lahat ng albularyo ang kulam sa katawan ni Lester. Pabagsak itong umupo habang nalangatog ang mga kamay na nagpunas ng pawis. Tapos ko nang gamutin ng pasyente. Mamaya, kailangan mo sumama sa aking kumpanyong duwawa ni Fasanya. Bibidling ko lamang siya ng leksyon na hindi nga makakalimutan. Kada managpresenta ang aking amang sasama sa albularyong harapin ng Miralama. Dish na yon ipagiganpe ang kanyang pinsan dahil sa bawat araw na nabdaan ay nakikita niya kung gaano nahihirapan ang kanyang pinsan nun. Dahil sa mga sakit na ipinataw ng mangkukulam sa kanya.
Noon sumapi pan takip si Lema, ay kaagad na silang lumakad patungo sa bahay ng aswala na sinasabi ng albularyo. Habang naglalakad sila ay kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ni Papa. Naroro naman noon tatataring niya ng pinong-pino ang nilanang sa oras na makaharap niya. O kaya naman ay walang figure na kaya kastigurin niya ang nilalang damit ang buntot ng pagi. Hanggang sa manisalipo sa lupa. Lapigil lamang ang pag-iisip niya. Nang pumasok na sila sa isang makipid na daalan, purong talahiban at nagtataas ang puno na ang bawat gilid sa daang pinapahak nila. At sa hindi kalayuan na, ay may napanaw na siyang nag-iisang bahay na. Pawala pa lang ang buwan sa kalangitan ng gabi niyan. Kaya't hindi sila nahirapang tahakin ang daan kahit wala silang dalampang ilaw. Dahil sa sinab ng buwang nagbibiday liwanag sa buong paligid na. Nang makalapit na sila sa bakuran ay sumenyas ang albularyong maganda na sila. Maya-maya pa ay saglit na napapidlag ang aking ama. Dahil nakarinig siya ng malakas na sigaw mula sa loob ng bahay. Sa pandinig niya ay tila ba pinaghalo baboy at kalabaw ang sigaw na yan. At ang kasunod doon ay ang malakas na pag-atungan. Hindi inaalis ng aking ama ang kanyang paningin sa pintuan ng bahay. Nang marinig niya ang paglangit-ngit noon na pila ba, dahan-dahan yung binubuksan. Hanggang sa inidiwa mula sa pintuan ng isang matandang may panip na kaanyuan. Nanlilisit ang mga matang nagtataas ng mga buhok. Nakakapanilabot ang wangis ng bilalanga. Mabilis na ibinuka ang kamay at walang pag-alin lang ang sumugod sa kinaroroonan nila. Kasabay ng pagsugod nito ay nakarinig sila ng manahuni ng isang wakwa. At alam nilang nanggagaling yon sa matanda. Papasugod na sa aking ama ang nilalang pero mabilis na naitulak ng albularyo ang aking ama. Agaran hinataw ng saklay nito hawak ang nilalang na yon. Malakas ang pagtakampas ng albularyo na naging dahilan. Kaya napaatras ng bahagya ang nilalang bago bumagsak sa lupa. Hayop ka! Nasaan ang apo mo? Ilabas mo kung ayaw mong mamatay o ora mismo dyan sa pinabagsakan mo. Darit na wika ng albularyo habang patuloy pa rin ito sa baghataw ng saklay. Taunin paghihiyaw at pag-atungan lamang ang naging tugon ng aswal. Ilang saglit pa ay may lumabas ng bahay at nagmamakaawang sumisigaw. Laipigil na ang ginagawa at patakbong lumapit sa nilalang na iyon. Nang tingnan ng aking ama kung sino ang sumisigaw, ay danag na lamang ang panlalaki ng mga mata niya. Nang makita niya ang dalagang si Clarissa. Clarissa? Amam niyo ibig sabihin ko? Lola mo yung aswan eh. Iniiyak na ang dalada habang niyayakap ang matanda na nakahandusay sa lupa't dubuhan. Huwag niyong sabihin ikaw yung kumulam sa pinsan ko. Pasindak niyang tanong sa dalaga ng makabawi na siya mula sa pagtaguyat. Sa umiiyak na boses ay sinabi ng dalagang siya ang kumulam kay Lester. Kasalanan rin naman umano ni Lester ang lahat dahil siya nga na nga itong lumapit. Ay tinanggihan pa siya nito. Anya pa ng dalaga. Unang tingin niya pa lang sa pinsan ni Papa ay gustong-gusto na niya ito. Kaya naman gumawa siya ng paraan para mapalapit at mahulog ang loob ni Lester sa kanya. Kulang na nga lang ay ipagsiksikan niya ang kanyang sarili. Mapansin lamang siya ng binata. Pero kahit anong gawin niya ay mas lalo pang naging manhid ang binata. Hanggang sa umabot na nga sa puntong sinabihan siya ni Lester na hindi siya nito gusto at dapat alilayuan niya na ang binata. Grabe umano ang kahihiyang naramdaman niya nun. Pero ang mas lalong ikinasakit ng damdamin niya
ay yung sabihin ni Lester sa kanyang may ibang babae itong napupusuan. Kaya nararapat lang na walang sino man ang pwedeng makinabang sa kanya. Kung hindi mapapasakin si Lester, mas mabuti nang mamatay na lamang siya para pare-parehong walang makinabang. Umiiyak pa ring wika ng dalaga pero makakalata sa boses nito ang matinding galit na nararamdaman. Dahil sa narinig ng albularyo, mas lalong nagtintig ang tenga nito kaya naman malakas na hinatak nito ang dalaga. Walang pagdadalawang isip na winakasan niya ang buhay ng matandang aswang. Matapos niyang gawin yon ay grabe ang paglulupasan ni Clarissa. May inusal namang orasyon ng albularyo. Ibinulong sa hangin. Pagkatapos niyang ibulong sa hangin ang orasyong pinakawalan, ay nakita na lamang ng aking amang biglang bumagsak sa lupa ang dalagat na wala ng malay. Nagtanong daw ang aking tatay dito sa albularyo na ito at sinabihan siya ng albularyong huwag umano siyang mag-alala dahil parte lamang yun ng ritual na gagawin niya. Babaklasin niya kasi ang kakayahan sa pangulam ng baguhang mangkukulam. Nang sa ganon ay hindi na ito makakapanakit pa ng ibang tao. Masyado pa siyang bata para hatulan ko ng kamatayan. May pagkakataon pang magbago ang dalagang yan kaya hayaan na natin siyang mabuhay. Wika ng albularyo. Pasalamat ka at hindi ako ang tipo ng albularyong agad-agad nagsisentensya ng kamatayan ng mga nilalang na nakakasagupa. Mga pabaguhan man o batikang aswang man yan. Mangkukula mo ano paman. Pagdibigyan pa kita sa pagkakataong ito para magbago, iha. Kaya sana'y huwag mong sayangin ang pagkakataong binigay ko. Dagdag na wika ng albularyo. Matapos baklasan ng kakayahan sa pangulam ang dalagang nakahandusay. Matapos yun ay iniwan na nila ang dalawang katawang magkatabing nakahiga sa lupa. Nang makauwi na sila, ay doon na isinalaysay ni Papa sa kanyang pinsan kung sino ang may kagagawan ng pangungulam at pang-aaswang rito. Tumahimik lamang si Lester matapos ikwento ni Papa ang lahat. Sa paglipas ng mga araw ay muling binalikan ng aking ama ang tirahan ni Clarissa. Pagkarating niya sa bahay ay abandonado na yon na wala ng tao. Naisip niyong marahil ay nagpakalayo-layo ng dalaga dahil sa ginawa nitong kahihiyan. Nung nakikibalita naman sila kay Rena kung nasaan na si Clarissa, ay wala silang makuhang sagot. Dahil mismong si Rena ay hindi niya rin alam kung saan nagpunta ang kanyang pinsan at kung ano na ang dahilan kung bakit biglaang umalis ang kanyang lola at pinsan niya sa bahay ng tinitirhan ng dalawa. Ayon sa aking ama, walang kamalay-malay si Rena na namatay ang kanyang lola. Ang alam niya lang ay umalis sa lugar nila ang abuela niya kasama si Clarissa. Kung saan nagpunta, yun ay walang nakakaalam. Niyaya ako ni Tino na pumasok ulit sa loob ng kwarto niya. Pagkarating doon, hindi ito nagsalita. Sumenyas ito na nagsasabing huwag akong maingay noon. Sumulat siya sa pahina ng isa sa mga libro niya. Una niyang sinulat, huwag kang maingay. Maririnig nila tayo. Malakas ang pandinig nila. Pero sana, pagkatiwalaan mo ako. Agad na may kinuha ang katukayo ko na 3 maliliit na tube. Isang may lamang puti na durog, isang may laman na itim na durog nun, at isang likido. Sumulat ulit ito ng asin, abo at langis. Kapag kakailanganin ko ang asin at abo na ibuhos sa kanila, gawin ko yon kahit tingi lang. Ang langis naman kapag hahabulin at hahanapin ako. Magkubli ako at ilagay sa batok ko ang kahit konting patak nun. Mainit umano sa batok yon,
pero hindi nila ako maamoy. At ang panghuling sinulat niya, pagkatiwalaan ko daw siya. Kahit anong mangyari ay pagkatiwalaan ko siya. Humingi na rin siya ng tawad noon. Kinakabahan na ako noon pero isa lamang ang sinisigurado ko. May hindi magandang balak ang mga tao doon sa akin. Kung tao man sila. Hindi na kami nagkaroon pa ng ibang usapan dahil bigla na lamang dumating si Mang Ador at pinatawag kami noon. Sinabi naman ni Tino na nag-aayos lamang ako ng gamit at meron lamang akong tiningnan sa isa sa mga aklat ng kaibigan kong yon. Nagulat ako nang bigla akong akbayan ni Mang Ador. Napakabigat ng pag-akbay na yon. Tapos ay, ramdam ko yung pawis nito. Hindi lamang simpleng pawis yon. Para itong bagong ligo na hindi ko maintindihan ang amoy. Amoy langis ng niyog, pero amoy anghip. Talagang gumapang ang kilabot at pandidiri sa katawan ko na. Hindi kalakihan ng ama ni Tino pero nung hatakin niya ako palakad at palabas at halos itulak ako sa pwesto ko sa mesa ay para lamang akong bata na hindi makapalag. Gusto mo ng tuba, iho? Meron kami dyan sa tapayan. Gusto mo ng alak na garing bayan? Meron din dyan. Uminom ka na at mamulutan. Marami pa yung pagkain dito. Muli akong napatitig sa may lamesa nang sabihin niya ni Mang Ador. Mukhang ang hindi nauubos ang pagkain. Bakit ganon? Ang akala ko ba ay taggutom sa lugar nila? Pero bakit sobrang sagana? Bakit parang hindi sila ata nauubusan nun? Natulala ako. Payuko akong tumingin sa mga nagkakasiyahan. Para may mali. Inulit-ulit kong tumingin sa paligid habang kunwari ay kumukuha ako ng ulam sa lamesa. Hanggang sa pagbalik ko sa mesa na kinakainan ko. Doon ko napansin yung pinakamali doon sa kung anumang pwesto ang nakikita ko. Sa unang tingin, oo, nagkakasiyahan. Merong lasing. May mga halos lupaypay na yung iba sa mesa pero bakit ganon? Bakit halos lahat ata ng merong tama base sa pagkakaalala ko at pagpapakilala sa akin? Halos lahat ng lasing noon at lupaypay na ay yung mga bisita lang. At bakit parang kulang na sila noon? Nagsiuwian na ba? Agad akong sinenyasan ni Tino doon sa pwesto namin. At pagkatapos ay nung palapit na ako, dagli-dagli itong tumayo at sinalo yung plato ko. Hinawakan. Nagparinig ito na, ang dami mong nakuha. Muntik pang matapon, buti na salo ko. Wala ka pang nainom eh. Nakita kong ngumiti si Mang Ador, kasama na yung katabi niya sa mesa na nagiinom din. Bikip na bikit sa akin si Pino Lon. Nakikipagbanggaan na tuwang-tuwa ko no. Nung paupo na ako ay inikot pa ako sa blik ni Pino sa isang upuan. Kung nasaan siya. At doon na nangyari ang pagliligpes niya sa akin. Dahil noong muling inabot ni Pino sa akin ang plato ko, iba na to. Alam kong iba na. Dahil yung putahe na nandun ay yung putahe sa kabilang mesa kung saan hiwalay na kumukuha ang kaibigan ko. At ang plato na hawak-hawak niya at kinakainan natin ay ang plato na ginamit ko sa pagkuha ng sarili kong pagkain. Sa madaling salita, pinagpalit nila. Munipisipi mo sa akin habang kumakain. Habang napipilitan siyang kumain ng mga ulam sa plato ko na dapat ay akin. Numipi ang kaibigan ko at ang sabi, ubusin ko na umano yung pagkain ko. Sabayan ko na umano ng alak na. Gumawa ito ng ekspresyon sa mukha niya na nakuha ko kaagad ang ibig sabihin.
Tepo ang mukha ni Pino kapag sinesenyasan na ako na gawing na wasud bin siya. Kaya naman sumunod na ako nun. Nang patapos na ako, sakto sa huling pagsubo ko, Sir Zen, bigla akong sinikmuraan ni Pino. Grabe yan. Para dang tunigil yung pagina ko at punpik na ako mabilukan. Napaubo ako nun pagkatapos ay pipingin na sana ako sa kanya pero ang ginawa niya ay inakbayan niya ako. Sabay bulong na, sumakay ka lang. Maya-maya ay inakay ako ni Pino. Ba't pinginan ulit lahat sa amin nun? May sinabi si Pino noon sa tatay niya na sadyang ikinagulat ko. Ibang lingwahe ito, sir, pero naiintindihan ko noong mga oras na yun. Sa kadahilan ng iyong lolo ko sa father's side, nung bata pa ako ay doon ako lumaki sa probinsya na yon. Ang sabi ni Pino, tumba na po. Hindi na makaramdam at makarinig. Sagot naman ni Mang Ador, mahina. Sabay nagtawanan lahat nun. Alad kami sinalubong ng ama. Ako, nagyuyuko-yukuan lang. Bumulaw si Mang Ador kay Pino daw na, palhin mo na yan sa likuran. Sisibod na lamang mamaya ang pito mo. At siya nang bahala. Patulugin lang din namin tong iba. Alam nyo, lum narinig ko yung mga kapatang yon. Mas gilalingan ko pa yung pag-acting. Pinahapak ko na ang katawan ko kay Pino. Pagkapasok sa loob ng bahay, swerpi namang walang katawa-tawa. Habang papalapit kami sa pinto sa likuran, sobrang hina akong binulungan ni Pino na huwag kang sisigaw sa likod. Kahit na anong makita mo. Pagkaraping mo daw tumakas ka na. Diretsahin mo lang yung likod na yan. Sundan mo yung agos ng tubig at pagkaraping sa may ilog. Alam mo na yan. Pagdating namin sa likod ay agad akong binitawan ni Tina. Hinihingal na siya. Nakikita ko sa mukha na yung pamutla. Sabi ko, anong problema? Sabi niya, yung dapat na kinakain ko daw. Katulad ng kinakain ng ibang bisita. May pampatulog. Kaya pinagpalik yung pagkain namin nun. Kinain niya rin yung dapat na sa akin dahil mahalata kami kapag hindi namin nabawasan o pinapon lang. Halos lahat kasi ng mata. Pabalik-balik na nakabantay sa lahat ng bisita na kumakain. Bilisan ko daw umano. Bago pa siya tuluyang makatulog. Hindi na rin umano siya makakasabay sa akin. Dahil hindi niya rin kakayanin. At mas okay yun gawa ng para hindi siya paghinalaan ng kanyang ama. Pagpalabas ko sa likod, sablip akong napanganga sa mga nasaksiyan. Dalawa kasi sa bisitang hindi ko makita sa kainan. Nandun. Nasa lamesang papal. Nakatali. Sa isang mesa, ang pinambirian ko sa lahat. Na hanggang ngayon kapag naaalala ko ay naduduwal pa na ako. Mga parte-parte ng karne. Halo-halo. May nakikita akong parte ng baboy. May nakikita akong parte ng manok. Balahibo ng manok. Tuntok ng baboy. Pero ang labis kong ikinatakot nun ay ang mga braso, hita, balikat at kamay na alam kong hindi baboy at hindi manok. Alam ginauhan na yun. Naiyok talaga ako nun kasi magtahalo talaga. Papi yung dugo nila ay sa isang malaking panangga na namang nakasawad nun. Napakababoy ng itsura. Nadsisinaw pang amoy nun. Ito ba rin tagutom na sinasabi ni Pino? Napapitao sinasama nila sa putahe nila? Maya-maya pa, nakaramdam ako ng may bumata sa akin. Pagdiman ko, akala ko kung nahuli na kami pero
Nakita ko si Pino na hapong-hapo na at pinipilit na lamang na makatayo. Pinataboy na niya ako. Bali-bali na akong tumakbo. Takbong walang kapaguran. Sabi kasi ni Pino, diretso lang. Hindi ko alam. 10 minuto, 20 minuto, kalahating oras. Hindi ko nabibilang kung gaano ako kapadal tumakbo pero nabuhayan ako ng loob nang marinig ko yung ladeslas ng tubig. Akala ko nung una, simpleng kanibal lamang ang mga hayop laywan. Pero halos mabuwal ako nang marinig ko yung mga sigawan nila. Lalo na yung boses na alam kong si Mang Ador. Iho, huwag ka nang tumakbo. Kahit saan ka magpunta, maaamoy ka namin. Sa pagkakataon na yon, umiiyak na ako na patalon-palon na sa padaus-dusan pababa. Rinig ko lang yung agos ng tubig. Palapit na ako ng palapit na. Hanggang sa makita ko na nga ang pangpang Sir Seth. Alkaso, naririnig ko na rin yung mga yabag at tawanan ng mga humahabol sa akin na para bang tuwang-tuwa sila. Naaamoy. Sa palagitnaan ng paulit-ulit kong naririnig na boses sa tenga ko na naaamoy nila ako. Doon ko naalala yung bigay ni Tino. Nung nakita ko na medyo malakas ang agos ng tubig at mabadal ako kapag tumawid pa ako, kumadaustos na ako sa pangpang noon. Yung dirid ng pangpang noon ay may mga parang kuweba o yung mga napipag na lupa. Nakatabunan nito ng makakapal na mga damo o di kaya ay ng mga kawayang nakalaylay at kung ano-ano mga babin noon. Gumapang ako doon ng pahiga. At habang ginagawa ko lang ay nilabas ko yung lanis at kinuskos ko sa bato ko. Napakaswerte kong makakita ng isang parte na talagang natatabunan na ng damuhan. At the same time ay natambakan ng mga natumbang sanga, na mga puno at niyog. Bigdasan ako noon na sanawan ng ahas o kung anong mga hayop na nandun. Hindi ko na rin sila nakita sa labas. Tagong-tago talaga ako doon. Maya-maya pa, naririnig ko na sila sa malapitan. Ladmura si Mang Ador habang sinasabi ang katagang na walang amoy. Imposible namang makatawid yun agad sa mailog. Lakitipa na pinya. Hindi pa nang hintanina eh. Hawak-hawak ko na noon ang 2 pang tube na pikay ni Pino. Kung sakala-sakali man, naisip ko na mamamatay muna ako o makakapatay muna ako bago nila ako makuha. Isa pa sa naisip ko lang, ay lunukin ng buo ang asin na pabo. Para kung sakaling hindi na ako mabuhay ay hindi nila ako mapapakinabangan. Kung tama man ako ng pagkakaintindi patungkol sa mga proteksyon na yun. Naririnig tong isa-isang inutusan ni Mang Ador ang mga kasamahan niya na ang iba ay Manong at Tipo pa ang tawag sa kanya. Ang mga utos na ito ay kakaiba sa mga utos ng pangkaraniwang leader ng isang grupo o kulto. Ano-ano ang mga utos na yun? Magpaipasla sa tuktok ng mataas na puno. Merong sasabihan niya na talurin mo yung abilang ilog nun. Amuyin ang bawat sulok. Pakinggan yung bakas at mga hingal ko umano. Wala daw uuwi. Walang kakatay at kakain sa mga napirang bisibabat. Hanggat hindi ako nakikita. Doon ay sabay-sabay na galit na tulog ang naririnig ko. Naninbigang balahibo ko at umiyak na ako sa takot na. Muli kong pinunas sa malanis, hindi lamang sa bato ko, kundi sa iba pang parte ng katawan ko. Hanggat kaya pa hindi nauubos. Nalalamig na ako ng gabi niyon. Halong ninigbersa pa ako paplamig. Lala at pabalik-balik na lamang ang naririnig ko mga tumugan
at mga boses na nagtatawagan na para bang naririnig bilang isa-isa. Wala din ako makita sa labas. Dalon kakapalang damo na kinubian ko. Gusto ko na makatawid ang ilog noon dahil pakiramdam ko ay mamamatay din ako sa ginaw noong gabing yon. Hindi ko na alam kung ilang oras akong nandun. Kahit na wala na ang tulog ay hindi ako lumabas. Hindi ako pumikit. Kinakadit ko rin sarili kong labi noon para lamang makasiguradong buhay at gising ako. Maya-maya pa, narinig ko na lamang na may tumilaok na manok. Umaga na ako. Sabi ko, iintayin ko na lamang na lumiwanag bago ako tunuyang lalabas. Pakiramdam ko, malayo-layo na rin ang hinalughob ng mga yon. Lumakita ko ng liwanag at lumabas ako. Paliwanag pa lamang talaga noon. Sumilip ako sa paligid at wala akong nakitang kung ano. Kaya naman noong matanaw ko na walang katao-tao ay dali-dali ko ng tinakbo patawid sa ilog. Halos madapa-dapa akong kumakapa para lamang makarating sa kabila noon. Maya-maya pa, nakatawid na ako sa kabilang pangpanga. Dali-dali akong umakyat. Meron aking lakitang lalaki na nakatayo sa taas nun. May dala itong kambing. At nang makita ko ay parang lag-alala itong lumapit sa akin. Nagtanong ito kung ayos and go ba ako noon. Sa sobrang paranoid ko nun, Sir Seth, yung abo at asin ay sinabri ko sa kanya. Nagulat siya at hinarang yun ng kamay niya pero pagkatapos noon ay pinanong niya ulit ako kung ano ba ang nangyari sa akin. Din ako medyo nakampante. Sabi ko, tao to. Nikinuwento ko sa kanyang nangyari noon. Sabi niya, bakit daw ako nakikisalamuha sa mga yon? Sabi ko naman, matalik kong kaibigan no anak. I'm sabi nitong lalaki na ito, ihahapig niya raw ako para makasigurado ako na. Mabuti na lamang at kahit sa batang edad ko ay maalam na ako sa mga lugar. Dahil noong sinabi niya sa norte parape kami ng pangpang maglalakad, kinatuban na ako. Agad ko siyang kimistyon na hindi doon ang daan ko kung babaybayin ko ang ilog na yon. Ewan ko, doon na ako lalong kilutuban nang bigla niyang binago ang topic, Sir Seth. Kung kumain na daw ba ako at meron siyang dalang bawat lan. Lumikot ang mga mata ko at meron agad akong napansin sa kanya. Tinatago niya yung brasong pinangharang loon sa buyan ko siya ng asin at abo. Hindi ako nagpahalata at kinuha ko ang sinasabi niyang pagkainan. Nakabalat ito sa may dahon ng saging at mainip-inip pa. Napakapamilyar ng amoy nun. Langayin ko na to kako. Ewan ka circle anong pumasok sa isip ko pero bigla kong pinadyakan yung kambing niya. Na siyang dahilan kung bakit gumulong yon pababa ng pangpangapilog. Nanlaki ang mata ng matanda. Yung hindi normal na laki. Lang tumakbo ito. Nakita ko na namamantal at magbubutlig yung braso niyang pinamaan ng asin na pabo. Alam ko ron nabitawan ko noon yung pagkain at tumakbo na ako sa direksyon na alam kong tama. Takbo lamang ako ng takbo. Hanggang sa hindi ko na namalayang unti-unti nang umiinip ang sikat ng araw. Wala akong dapat pagtapiwalaan sa mga nakapaligid sa aking kakura. Hanggang sa napaiyak malaman ako dahil makalipas ang higit isang oras, ay nakita ko na yung parte ng ilog na pamilyar sa akin. Alam kong ibang baryo pa ang lalakarin ko pa uwi pero nang makita ko ang baryo na ito, lumuha ko. Alam ko na yung lugar. Bali-bali akong lumusot sa Puebeng Yesutan
hanggang sa makarapin ako ng kalsada nun. Tumakbo agad ako sa pinakamanapik na pindahan. Lakiinom ako sa poso at humagulgol sa iyak. Hindi ako nagkwento at hindi pa rin ako tuluyang nagpiwala. Noong alam ko na ayaw ko na ay naglakad ako ng naglakad hanggang sa makarating ako sa amin. Para akong baliw, Sir Seth. Pagka-uwi ko, sinaluna naman ako ni nanay. Agad naman kumakbo ang isa ko pang kapatid para sanduin si tatay sa sakal. Mahigit 3 araw akong nakarapay noon. Suka ng suka. Binabalik-balitan ako ng manggagamat. Hindi lamang ako yung ginagamot niya kundi yung buong pamilya ko. Sa kadahilan ng tailawan kami ni lahat na malinis o kung tawagi may cleansing ngon. Dahil labag sa aral ng abupian ang ginawa namin. Kumain kami ng labag sa aming kabustuhan. Hindi namin maintindihan yun pero titok na titok sa amin ang nandadamat. Lalong-lalo na sa akin na sa kung saan ako galing ay nakakain ulit ako ng paulit-ulit. Ang alam ng mga magulang ko ay mababaliw ako dahil may mga oras na bigla na lamang ako magwawala. Tirik ang mga mata. Nadnanaway at umaanin doon. Marabagay na hindi ko talaga maalala. Hanggang sa ika-4 na araw ay nadagawa ko ng maaupo. Kahit ramdam ko ang pananakit ng atawan ko. Magdadalawang buwan natang pabalik-balik ang manggagamot at sinasabayan namin siya ng dasal tuwing 6 ng umaga. Hanggang sa siya na mismong nagsabi na ayos na ako. Bago tuluyang hindi na bumalik ang manggagamot na ito, pinagsabihan niya ako na mag-inat sa susunod. Sa ngayon ay tumulong daw muna ako sa tatay ko. O di kay kami na muna ng aking ama ang magsama sa mga trabaho. Madalas kasi akong napapahiwalay sa kanya. Huwag daw ako magpipiwala sa kung sino. Pero kahit papano daw, may isa sa grupo ng mga aswang na yon ang dapat kong patawarin. Yun ay walang iba, kundi si Tino. Isinakripisyo ni Tino ang sarili sa huling sandali. Nadala siya ng konsensya na hindi niya magawang traidorin ako bilang matalik niyang kaibigan. May mga ganun daw talaga na grupo ng mga aswang. Nangangaibigan ng mga tao sa iba't ibang lugar. Para kapag dumating ang tinatawag nilang araw ng tagutom sa kanilang grupo, ay may maiuuwi silang taro para makain nun. Ay buta mang tawag ng manggagamot na yan. Sa mga panahong nagsasalo-salo ang magkakamag-anak na aswang para sa karne ng mga tao. At ang tinuluyan kong bahay noong gabing yun ay posibleng hindi talaga ang tirahan ng mga ito. Kung baka pwede silang kumuha ng isang komunidad malayo sa lahat para doon magsalo-salo. Pagkatapos ay aabandonahin nila ito. Sinabi at inisa-isa ng manggagamot ang mga lugar o baryo na kalat ang mga aswang noon. Yun ang mga lugar na dapat umanong iwasan. Yung asin, abo at langis na natanggap ko mula kay Tino ay matagal na umanong tinatago ng binata. Marahil ay galing ito sa isa sa mga biniktima nila o yung mga sumugod sa kanila tapos may mga pangontra. Bihira lamang umano ang mga ganong cube dahil sobrang potent o malapot ang bisa kahit na pukonti lamang ang laman laban sa mga ganong nilalang. Hiningi ito ng manggagamot kapalit ng mga proteksyon at habak na ginawa niya. Pinigay ko naman yun dahil alam kong mas mapapakinabangan niya ito. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob kay Tino. Marami akong katanungan sa kanya kung sakaling magpakita siya nun. Hinintay ko yung minsang itinuring kong matalik na kaibigan. At kung magtatanong kayo kung nagpakita ba siya sa akin, tayo na ang bahalang humula. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento
at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,